Ayan, magandang gabi muli mga kapatiran, mga sa ating po lahat. Another Friday ulit at alam po natin na ang Friday ay para sa atin na nananampalataya na tayo ay sama-sama na manalangin. Amen. Ito po yung time na tayo magkakasama kahit po dito lang po sa cellphone, pero ang Lord po ay siyang gumagawa ng paraan para tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon at manalangin. Amen. So, nga po pala, no, hindi ko alam kung okay lang to kay Pastor Boy, pero shout out ko po. May Rema Philippines na po tayo sa YouTube. Mag-subscribe na po tayo para po makita po natin, maulit po natin yung mga encouragement ng ating mga pastor, no, yung about sa faithfulness, ganyan, mga encouragement po. No? So, mag-subscribe po tayo. Amen? So, sige po, mag-share po ako ng kaunti lang. Ito po ay, of course po, tungkol po sa prayer. So, alam po natin na ang prayer ay isang susi, isang weapon, amen, ng ating buhay Kristyanismo. Pero sabi niya po, another po na encouragement ko po, prayer is opportunity to spend time with God. Amen po. Sabi niya, prayer is an opportunity, amen, to spend time with God. To really understand the heart of God. Amen. So, ang panalangin daw po ay isang oportunidad na magkaroon tayo ng time to spend with the Lord. No? So, ang prayer life hindi lang yung ikay humihingi o ikay nakikinig ng revelation niya, kundi you have to spend your time with the Lord. Amen? So sabi niya, para makita mo, malaman mo yung puso ng Diyos at malaman din ng Diyos ang puso mo. Amen? So sabi niya, so kailangan po nating manalangin. Sabi niya, madaling lumapit sa Diyos, amen, kung alam mo yung puso ng Diyos, kung magkakilala kayo ng Diyos. Amen? So sabi niya po, sa 1 John chapter 5, verse 14 and 15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. So bilang mga anak niya po, ay malakas ang loob natin na tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi tayo nahihiya. Amen? Andun yung enthusiasm mo na nagtatanong ka sa Kanya. Gusto mo malaman yung puso ng Diyos. Amen? Ano ba yung gusto ng Diyos sa'yo? Ano ba yung ayaw ng Diyos sa'yo? Amen po? Yun po yung dahilan kung bakit malakas ang loob mo na lumapit sa Panginoon o bawat isa sa atin ay malakas na lumapit sa Panginoon. Sa verse 15 po, at dahil alam natin pakikinggan niya tayo, alam din natin ibibigay niya ang bawat hinihingi o hinihiling natin sa Kanya. Alam niyo po, dahil alam mo yung puso ng Diyos at alam ng Diyos ang puso mo, tayo po ay hindi mahirap sabi at dahil alam natin pinakikinggan niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling sa Kanya. Pagkilala mo pa, pag nagkaroon ka ng time sa Lord, pag nagpipray ka, alam mo yung gusto ng Diyos sa'yo at alam mo rin ang ayaw niya. Amen? At alam ng Diyos kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen? Why? Kasi nandun yung time mo sa Kanya. Ang kailangan po sa panalangin ay oras. Amen? Kailangan po yung meron kang time or date or oras na ikaw ay makipag-usap sa Diyos. Hindi po siya sinisingit lang. Sorry po sa word. Hindi po yung sa 24/7, hindi isinisingit mo lang yung oras mo sa Kanya, kundi kasama siya sa plano mo araw-araw. Ang pananalangin, amen po ba? Sabi niya, sapagkat tayo ay tinuring ng Diyos na mga anak niya, kaibigan niya. Alam niyo po sa John chapter 15, verse 15, Jesus says, He no longer call us His servant, but His friend. Amen? Sabi sa John 15, hindi tayo tinuring na alipin ng Panginoon, kundi kaibigan niya. No, meron din po sabi, hindi rin tayo tinuring na alipin, kundi anak niya. Amen? So, ang anak, amen, madali lumapit sa Ama. Amen? Hindi ka nahihiya. Amen? Ang kaibigan, pag kaibigan mo na i-open mo ang heart mo sa Kanya, ang ayaw mo, ang lungkot mo, ang pinapasan mo, ang Diyos ganun. Andun yung nag-spend ka ng time ay isang
oportunidad para buksan mo ang buhay mo sa Kanya, buksan mo yung puso mo sa Kanya. Kasi hindi niya tayo tinuring na alipin, tayo tinuring niyang kaibigan at tinuring niya tayong mga anak niya. Amen? Ano man yung dinadaanan natin, amen, alam dapat ng Diyos. Amen, alam dapat niya kung ano yung gusto ng Diyos sa'yo, alam niya dapat. Kaya malili po tayong lumapit sa Kanya. Ganun, gaano pa po natin kakilala ang Diyos? More na kinakausap tayo ng Diyos, amen, sa prayer, more nakikilala Kanya at nakikilala mo ang Diyos. Amen? More na nakikipag-usap ka, more na nagpipray ka, more na lagi kayong magkaniig ng Diyos, mas nakikilala ka ng Diyos, mas nakikilala mo ang Diyos. Amen po? Sabi niya sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Kanya ay, ano po sabi niya? Ay binigyan niya ng karapatang maging anak, maging kaibigan niya. So, pag kaibigan mo, madali ka magsabi ng pag best friend mo pag BFF mo, di ba po? Madali mong sabihin sa Diyos, even mas madali mong sabihin. Bakit? Kasi tayo ay hindi niya tinuring na alipin or iba. Tayo tinuring niya na kaibigan at itinuring niya tayong mga anak. Amen? Ang karapatan, may karapatan tayo dahil tayo ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Amen? Sa kahit na anumang pinalangin natin sa Diyos ay pwede. Amen? Lahat ng aspeto, no? Sabi nga nila sa prayer, lahat ng sinasagot ng Diyos ay oo, yung kagalingan, ano pa, yung prosperity, yung pagtanggap mo ng salvation, yung pagtanggap mo ng Holy Spirit or yung tongues. Amen? Pero sabi niya, pwede mong open. Amen? Hindi lang yung mga bagay na yon. Kung maaalala po natin, naalala niyo po ba, amen, dun po sa Genesis chapter 18, verse 16 to 33, no? Kung sa Genesis 18, verse 16 to 33, yung nanalangin si Abraham, amen, alang-alang sa Sodoma at sa Gomora. Amen? So, makikita po natin kung paano gusto ni Abraham na sana ay wag na, amen, nawasakin ni Yahweh, amen, ang Sodom at Gomora. Nakipag-bankingan pa siya, nakipag-usap siya, no? Sabi niya, Panginoon, gusto ko sana sabihin sa iyo ito, amen, sabi niya na, kung sakali, sabi niya, ako po'y walang karapatan na magsabi sa iyo, sabi ni Abraham, na kung sakali po ba, na magkaroon na merong 50 o 50, amen, na mabubuti, ay wawasakin mo pa rin ba ang Sodom at Gomora? Ano po ang sabi ng Diyos? Hindi. Sabi niya, alang-alang sa 50 ay hindi ko wawasakin ang Sodoma at Gomora. Bakit po? Alam mo po, binabasa ko to, kasi po si Abraham ay pamangkin niya si Lot. Si Lot po ay nandun sa Sodoma, andun po siya. At kasama ang buong pamilya ni Lot. Kaya, ito pa sabi niya, Panginoon, hindi pa nakontento si Abraham. Andun pa rin yung panalangin. Panginoon, paano kung 45 na lang? Wawasakin mo pa rin ba yung mabadadamay, yung mga mabubuti? Ang sabi ni Yahweh, hindi ko wawasakin alang-alang sa 50, alang-alang sa 40. 45 hanggang naging 40, naging 30. Amen, naging 10. Sabi niya, yung ba, Panginoon, ay wawasakin mo ba yung mga mabubuti? Anong laging sagot ng Diyos? Hindi. Alang-alang dun sa 50, alang-alang dun sa 45, alang-alang sa 40, alang-alang sa 30, sa 20, sa 10 na mga mabubuti. Amen? Pero ito po yun Bakit ganun kasinsir si Abraham na pwede lang wag mong wasakin ang Sodom at Gomora? First, siyempre nandun si Lot na pamangkin niya, ang buong pamilya. Pero ito po yun kahit po anong gawin ni Abraham, ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Kasi ang Sodoma at ang Gomora, amen, ay talaga pong nagkasala. Amen? Kung maalala nyo sa chapter 19, no? Yung dalawang anghel, pumunta nga doon, di ba? Sa bahay ni Lot. Pero anong ginawa ng mga kalalakihan? Lumabas kayo dito. Sabi niya, huwag mo itago, Lot. Amen? May gusto silang gawin. Amen? Ganun kasama.
Amen, ang Sodom at Gomorrah. So, kahit anong gawin, pakikipag-usap ni Abraham, ano pong gusto ko ipunto dito? Andun yung burden eh. Amen? Yung burden ni Abraham, dahil mahal niya, amen, ang lugar na yon. Dahil andun nga si Lot din. Marahil ganun. Amen? Pero, wala eh. Kailangan mangyari at maganap ang kalooban ng Diyos. At nawasak nga ang Sodoma at ang Gomorrah. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, pag nanalangin ka, talaga makikipag-bankingan ka sa Lord eh. Ano yung makikipagkatwiranan ka sa Diyos. Amen? Huwag mong panghinayangan or huwag mong ikaw lang na, ay, kaya ko to. Hindi. Ibigay mo sa Diyos. Amen? Ano man ang ginagawa natin, lihim o hayag, ibigay mo sa Diyos. Pagod ka na, hirap ka na, sa dinadala mo sa buhay, open your heart to the Lord. Why? Kasi this is the opportunity to spend a time with the Lord. Kailangan mo mag-spend ng oras sa Diyos at buksan mo ang puso. Amen? Mo sa Diyos. Sa ating lahat, kailangan ng Diyos, yung puso natin ay buksan natin. Amen? So, ang bawat isa po ay magkaroon ng burden sa isa't isa, ihayag sa Diyos, sabihin sa Diyos, amen, at hayaan natin na ang Diyos ang siyang mag-decide, ang kalooban niya ang siyang maganap. Amen? Ang mahalaga, na ipag-pray mo siya, sabi nga gawin mo yung tungkulin mo, at ang Diyos ay gagawin niya ang kanyang tungkulin. Amen? So, sana po ay manatutunan tayo. Lapit lang po tayo sa Diyos sapagkat hindi na tayo tinuring na alipin. Tayo itinuring niyang anak at tayo itinuring niyang kaibigan. Amen? So, salamat po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po sa bawat isa. Tama po, tayo po ay malaya na makakadulog sa ating Panginoon kasi tayo ay kanyang mga anak. At open po ang Diyos sa pagkakataon ito na tayo ay pakinggan. At maraming salamat po muli sa isang buong linggo na sinamahan tayo ng Panginoon. Iningatan niya tayo physically and spiritually. Kaya nandito na naman po tayo ulit para manalangin. At nabusog po tayo ng mga message po ng ating Panginoon, ng ating mga pastor na binigay ng Panginoon sa kanila. Sa una pa lang po kay Pastor Boy, binigay yung giving, prayer and fasting, no? At sinabi, gamitin natin ang authority natin bilang mga anak ng Diyos. At ganun din po yung salita ng Diyos ay ating pag-agrihan upang maganap at mangyari sa buhay natin. And kahit na hindi po stable ngayon ang panahon, sabi nga po ng ating isang pastora, stability in unstable times, kailangan po nating maging stable. Amen po. At yung pananampalataya natin, sabi po ng ating pastora, kailangan po natin magkaroon ng patient para po magkaroon po ito ng fruit of the promise of the Lord. So, marami pa pong mga naibigay sa ating mga pangpalakas po, encouragement sa bawat isa sa atin ng ating mga pastor. Kaya ngayon po ay prayer na naman po. At yung nga po, ang aking share din sa inyo ay isa sa mga 10 panalangin pa, klase ng panalangin. Ito ay yung United Prayer. Okay po? At sinabi nga po niya, pag united, nandoon yung pagkakaisa. Katulad ngayon, nandito tayo nagkakaisa, sama-sama, at magtutulungan sa panalangin. No? United, unity. No? Sabi niya po na yung unity, the state of being one or united. Oneness, singleness, and sabi niya, ito yung quality of being one in the spirit and purpose. Ayan po. At magkakaroon, ang United Prayer ay meron pong sinatawag na yung corporate anointing na binibigay sa atin ng Panginoon. Mas malakas ang puwersa. Ito yung one accord na sinasabing with yung mutual agreement and harmony ng pananalangin po natin. Kaya yung pong pagkakaisa sa panalangin ay malakas ang puwersa. Mayroong poong tayong corporate anointing na tinatawag. Nakatulad po na sinabi niya dun sa Acts chapter 1 verse 14. We see believers continuing with one accord in prayer and supplication. Gayon din po, sinabi niya po sa Acts chapter 2 verse 46, we find them worshiping daily with one accord in the temple and eating their meals with gladness and singleness of heart. Amen po. At katulad po nung sinabi niya rin po dito sa Acts chapter 4, 23 and 24, sabi niya, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng punong pare at ng mga pinuno ng
bayan. Ano po yung nangyari pagdating doon? Nung binalita nila sa verse 24, nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sabi nila, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng mga nakito. Amen. So ano bang ibig sabihin po dito? Ito po yung time na si Pedro po at si Juan ay talagang nagkaroon ng tapang na ipahayag ang salita ng ating Panginoon, ituro ang pagkabuhay ng ating Panginoon, at marami pong nakarinig, marami pong nanampalataya. At halos 5,000 na mga lalaki ang nanampalataya. Hindi lamang po nung sinare nila ito, meron pang gumaling na isang lumpo. Kaya nakita po na talagang nandoon yung tapang na inihatid, ibinigay ni Pedro at ni Juan ang salita ng Panginoon, pero nagalit po sa kanila. Amen po, yung kapitan po ng bayan, ng templo, at yung pong mga sadosyo. Ibig sabihin, ito po yung mga may kapangyarihan na mga nung panahon noon, makapangyarihan po sila, no, sa lipunan. So, galit po sa kanila, kaya ang ginawa sa kanila, dahil sa gabi na noon, ikinulong muna sila, at habang sila ay nakakulong, nag-uusap-usap po yung mga pinuno kung anong gagawin sa kanila. At kinabukasan po, ay yung dalawa po ay pinatayo, yung dalawang apostol, at sinabi sa kanila dun sa verse 7 po ng Acts chapter 4, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo nagagawa ang mga bagay na ito? Sabi po sa kanila, at buong tapang po na sumagot, amen po, si Pedro at si Juan, dahil nakita po sa kanila yung katapangan at saka yung pagpupursigi talaga nila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sumagot si Pedro, sabi niya, ang kanyang pagsagot, sumagot si Pedro, puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kaya nandun yung boldness niya kasi he's filled with the Holy Spirit. Amen po. Doon sa verse 9 po, sabi niya, kaya gumaling ang lumpo dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. So ando doon po yung boldness na talagang ipinahayag niya na yun ang nagpagaling sa lumpong iyan. At sinabi niya, hindi lamang yan, doon sa verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi ang Panginoon Yesus lang. So nakita nila, kaya ang ginawa nila, hindi nila maikulong, hindi nila maparusahan yung dalawa dahil nakita nila yung himala. Maraming naniwala, maraming nakinig, maraming nanampalataya at gumaling ang lumpong ito. Ngunit ang sinabihan sila doon sa verse 17, sabi niya, pinagsabihan silang wag nang magsasalita kanino man sa pangalan ni Jesus ang mga nangyaring yon. Pero hindi po doon naging close ang salita, ang bibig nila. Pedro at Juan, sa verse 19 po, sabi niya, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Sabi niya po sa verse 20, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Sabi niya ganun po. Kaya ang ginawa po nila, wala po silang, sa verse 21, wala silang nakitang paraan para parusahan po yung dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos at nakikita yung kapangyarihan na ginawa ng Panginoon na ginawa po ng dalawa dahil sa mga nangyari. Ang ginawa po na lang ng mga pinuno o bantay ng bayan, amin po, ay binalaan sila ng yung dalawa na mahigpit na wag nilang sasabihin. Pero ano pong ginawa nila? Pumunta po sila sa kanilang mga kasamahan sa verse 23-24 at ang sabi sa kanila, pinaalam sa kanila at sabi nila, tayo ay manalangin. Tayo ay magsama-samang manalangin. And after po ng kanilang prayer, ano po yung naranasan nila sa panalangin nila during dun sa prayer po nila? Amen po. Sa verse 31, sabi, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen po.
Kaya nandito po tayo ngayon, may corporate anointing, may iisang espiritu at mayroong iisang purpose na kailangan po nating ipanalangin ng buong bansa, ang bansa natin, ang ating mga simbahan. Kailangan po nating magsama-sama, magkaisa dahil nagkakaroon ng kapangyarihan sa pagkakaisa at sama-samang pananalangin. Kaya ang nangyari po ay nagkaroon sila, binigay sila ng kapangyarihan ng ating Panginoon at buong tapang nila amin po na ipinangaral ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon nga po, hindi tayo humihinto. Ipapangaral natin, mananalangin tayo, sama-sama tayo tumulog sa ating Panginoon. Manalangin po tayo at halilingin natin ang pagbagsak ng banal na Espiritu na samahan tayo sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Let us worship the Lord. Thank you, Father God. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumagsama ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Yes, Lord, may kumay aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Praise you, Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Yes, O God, dumagsama ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay. Yes, Lord, ang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag, yes, Lord, ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man, yes, O God, aking iaalay bilang ganti sa'yo,
Praise you, Lord. Oh, salamat. At ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako, yes Lord, ay susunod kami, Panginoon, upang ipahayag, Lord, ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ganti sa'yo, yes Lord, Panginoong Jesus. Hallelujah. We give you praise and glory, O Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Patuloy ka namin sasambahin at dadakilain. Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy po kaming lumalapit sa iyo ng merong pong pagpapakumbaba. May pasasalamat, Panginoon, at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Father God, Lord. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit at itinataas sa iyo, Father God, ang aming bansa at ang buong bansa, Panginoon. O Diyos, hallelujah, nakikita niyo po ang mga nangyayari po, Panginoon, sa buong mundo at sa aming bansa, O Diyos. Natunay nga, Panginoon, salamat sa mga, hallelujah, Lord, mga leader namin, O God, sa aming bansa, Panginoon. Salamat sa mga namumuno, Father God, na pinili mo sila upang pamunuan ang aming bansa, O Diyos, sa lahat ng mga nasa posisyon, Panginoon. Ang dalangin po namin, O Diyos, ay patuloy niyo po silang bigyan ng katalinuhan, pagkatalinuhan, O God. O Lord, ang pusong marunong sumunod sa iyong kalooban at sa banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po sila, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng mapagpakumbabang puso, Panginoon, na malaman, Panginoon, ang kalooban mo, Father God, hallelujah, para sa pagpapatupad, Panginoon, ng tamang kaganapan na mangyayari sa aming bansa, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, O God, ng aming na mga namumuno mula sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Father God, hallelujah, ng patuloy na kalakasan din, Panginoon. Father God, physically and spiritually, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, at huwag mong hayaan na sila'y magkamali, Panginoon. Upang hindi mo mapalitan sila, Panginoon. Bagkus, bibigyan mo sila ng pusong patuloy, Panginoon, na sumaliksik sa iyo, Lord God. Dahil mahal mo sila at mahal mo ang aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, ingatan niyo po sila, Father God. Lord, gayon din po ang aming mga frontliners, so Lord God. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat, magbigay ng proteksyon sa kanila, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name. At Lord, sa nangyayaring kaganapan, Panginoon, ng pandemic na ito, O Diyos, patuloy naming winawasak ikaw ng COVID-19 sa buong mundo at sa bansang Pilipinas. Hindi ka namin tinatanggap, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Tinutunaw ka namin at pinapatay ka namin sa pangalan ni Jesus. I bind you in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name sa buong mundo at sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon. Hallelujah, O Diyos ng kagalingan, Panginoon. At sa aming bansa, Panginoon,
mangyari ang kalooban mo, Panginoon, na tunay na walang ibang sasambahin, Panginoon, kundi, O Diyos, sa buhay namin, we declare and proclaim, O Lord God, that Jesus is Lord over the Philippines, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, O God, in Jesus' name. And Lord, hallelujah, cover us with the precious blood of your Son, Jesus Christ, O Lord, sa buong mundo, Panginoon, at sa bansang Pilipinas, O Diyos, ng mga anak mong nananampalataya sa iyo, Father God. Lord, mag-extend, Panginoon, gamitin mo kami sa mga wala pang nakakakilala, lubusan sa iyo, Panginoon, O God. We declare for their salvation, O Lord, in Jesus' name. We declare for the healing, O Lord, in Jesus' name, O God. Kaya sa pangalan po na yung anak na si Jesus, pinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Father God. At sa lahat ng mga naapektuhan, patuloy namin, Father God, tinataas sila sa iyo, nabigyan mo sila, Panginoon, comfort, encouragement, O Lord God, through your word, O Lord. Hallelujah. At salamat po, Panginoon, O God, sa patuloy mong binibigay sa amin, that the joy of the Lord is our strength, O Lord. In Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon, at sa pangalan po na yung anak na si Jesus, tinataas din po namin, O God. Hallelujah. Ang mga FB lives namin, ang mga live namin, Father God, sa Rema Philippines, O Lord God. Lord, hallelujah, sa mga kapastoran namin na nagbibigay, Panginoon, hallelujah, ng iyong mga salita sa bawat araw, Panginoon, simula linggo, Panginoon, hallelujah, O Diyos, hanggang sa Sabado na to, Panginoon, hallelujah, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mong bigyan sila, Panginoon, ng wisdom and knowledge and anointing na nagmumula sa iyo, and your revelation, O Lord God, sa bawat ibibigay na mensahe na makakapag-encourage, makakalift up sa bawat nangyayari sa amin ngayon, Panginoon, at sa bawat nakikinig, O God. Ingatan mo rin sila, Panginoon, at pagpalain, O Diyos, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, O God. At sa mga nagtitraining, Panginoon, hallelujah, every Monday, Lord, na mga workers namin na training, O God, patuloy nyo silang i-encourage bawat pakikinig nila, Panginoon, hallelujah, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, O God. Palakasin, Panginoon, sa magitan ng iyong salita, O God, in Jesus' name, O Lord. And Father God, gayon din po, Panginoon, mga kapatiran namin sa abroad, O Lord God. Ang mga kapatiran namin na patuloy nandoon, Panginoon, yung burden nila, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na tumulong sa iyong gawain, Panginoon. Lord, hindi lingid sa iyo, Panginoon, mga kapatiran namin ito sa abroad, abutin mo sila, ingatan mo sila, Panginoon, ibigay mo yung love, ibigay mo yung comfort, Panginoon, sa kanilang pag-iisa doon, Panginoon, at protect them, Lord, with the precious blood of your Son, Jesus Christ, O God, ang mga kapatiran namin na sa abroad, sa oras ng kalungkutan, ang mga anghel mo inuutusan namin sa pangalan ni Jesus na sila'y aliwin mo, Panginoon, Panginoon, O Diyos, ang magitan ng mga anghel, O God, at Lord, hallelujah, sa kanilang pagkatrabaho, Panginoon, iingatan mo sila, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus at ang kanilang mga pamilya na iwanan sa Pilipinas, Panginoon, ingatan mo rin, Padre God, at saan man damo, Panginoon, ang kanilang mga kamag-anakan, O Diyos, ingatan mo rin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kami, pinapasalamatan, pinawasak namin ng rulers of darkness, principalities, wickedness, and thy places, powers, and authority. I command you to get out in Jesus' name sa aming simbahan, sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, your protection, O Lord God, the fruit of the Spirit, O Lord. Patuloy namin pinakakawalan ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sama-sama kami nananalangin ngayon, O Diyos, tumutulog sa iyo. At alam po namin, sinamahan mo na kami, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na Espiritu, Padre God. At ngayon pa lang, sinagot mo na ang aming mga panalangin. Salamat po, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Hallelujah, gawin din, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Lord, yung mga under construction din po namin, Father God, hallelujah, na tunay nga, O Diyos, ang lugar ng Kuwait, Panginoon, ang lugar ng Saudi at ang lugar ng Canada, Panginoon, ang mga under construction na to, Father God, hallelujah, Lord, na mga idinudulog namin sa iyo, Panginoon, mangyari ang iyong salita dahil sinayo, Panginoon, ipapangaral namin ng tapang na may katapangan na nagmumula sa iyo ang iyong salita, Father God, kaya right now, Lord, we claim it, O God, na ngayon pa lang, nabuksan na ang mga lugar na yan at winawasak namin ang mga klase ng paghahadlang mo sa tanas sa pangalan ni Jesus para hadlangan at hindi mabuksan ang mga gawain na yan ay winawasak namin in Jesus' name. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Lord, ang burden, O Lord God, hallelujah,
hallelujah, na mga nailagay mo, Panginoon, na maghahawak sa mga simbahan na yan, O God, ang lugar ng Kuwait, ng Canada, Panginoon, at ng Saudi, Lord. Yes, O God. Tinataas namin ito sa iyo, Father God. Let Yes, your Lord. will be done, O Lord God. Yes, O Salamat God. po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat, O Lord, sa araw na to, Panginoon. Lord, tinataas po namin, O God, sa iyo, O God. Lord, ang aming simbahan, Panginoon, Yes, O God. Lord. Hallelujah. Lord, ang aming senior pastor, O God, si Yes, Pastor Lord. Boy, O God. Yes, O Patuloy, God. O God, nabigyan mo siya ng kalakasan, Jesus. Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Spiritually, Panginoon, physically, and Yes, emotionally, O O God. God. Hallelujah. Lord, protektahan mo ang aming pastor, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman. Sa Jesus' pangalan ni name. Jesus, winawasak In namin Jesus' ito. name. In the mighty name of I Jesus. bind In this Jesus' name. sickness. In Jesus' name. Wala Sa ang pangalan ni karapatan Jesus. sa tanas sa aming senior pastor sa pangalan ni Jesus' Jesus. In name. Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, God, ng kalakasan ng aming pastor, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Ingatan mo siya, O God. Saan Amen, man O siya God. pumunta, O God. Yes, O Lord, Lord. lukuban mo siya ng Hallelujah. iyong banal na espiritu, O God. Ingatan Yes, mo, O Panginoon. God. Hallelujah. Bigay mo, Panginoon, O God, yung pangangailangan ng aming pastor, O God. Amen, O God. Lord, yung Hallelujah. kanyang mga prayers, O God, sagutin mo, Panginoon. Siya At bigay mo nga sa po, kanya, Panginoon. Panginoon, ang Hallelujah. katalinuhan nagmumula sa iyo, O God. Oh, yes, Kung paano O ang Lord. ministry ito ay pinagkatiwala mo Yes, sa O kanya, O God. God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa aming pastor, O God. Amen, Tuloy O po God. ang kanyang mga mahal sa buhay, O God, ng Yes, kanyang mga O kapatid, God. O God. Pagpalain mo, ingatan mo sila, Panginoon, Amen, O sapagkat, Lord. O God, ang mga kapatid niya, O God, andun, Lord, yung pag-ibig at pagmamahal niya, Panginoon. At Lord, yung mahal ng aming pastor, O God, Lord, ang kanyang mga kapatid, ingatan mo, Panginoon, ilayo mo sa anumang mga kapahamakan, O God. Lord, salamat, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Ganun din po, O Lord, tinatas namin sa iyo ang Rema Evangelistic Church International, Panginoon. Lord, ang aming leadership, Panginoon. Ang mga pastors, O God, mga local pastors, ang mga district, Panginoon, ang board members, Panginoon. yes, Lord, tinatas ko, Panginoon, ang mga leaders na to, Lord, na pagkaisahin mo kami, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, yung lalo pang burden, O God. Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, O God. Lord, ibigay mo, Panginoon, O God, yung bigatin, Lord, na nanggagaling sa iyo, Ama. Lord, ingatan mo ang bawat leaders, Panginoon. Ibigay mo ang mga pangangailangan, Panginoon, O God. Yes, O God. Lord, salamat, Panginoon, O God, sa patuloy, O God. Oh, Lord, na hallelujah. ginagawa mo kami, Panginoon, na isang iisa, Panginoon, O God, upang ang ministry pinagkatiwala mo sa amin, O God, ay maganpanan namin ayon sa iyong kalooban, O Lord. Lord, marami pong salamat, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga workers, O God. Lord, ang aming mga miyembro, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo, O God, tinawasak namin ikaw sa tanas sa pangalipin ng mga sakit, karamdaman, COVID-19 na yan, in the mighty name of Jesus, sa aming mga workers, sa mga local pastors namin, sa mga members, winawasak ka namin sa tanas. Sa karamdaman, sa pangalan na sakit, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God. Lord, yung patuloy, Lord, na good health ng aming Yes, mga Lord. membro, ng mga Hallelujah. kapastoran, Panginoon, ng mga God. workers, Panginoon. Amen, O God. Lord, lukuban mo sila, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, O God. And Amen, O Lord, Lord. protect them by your blood, Panginoon. Protektahan Yes, O mo God. sila, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ibigay mo ang mga Hallelujah. pangangailangan nila, O Siya God. nga po, Panginoon. Lord, sa kanilang kapagkainan, Panginoon. Lord, ibigay mo ng siksik, libig at Praise umaapaw, Jesus. Panginoon. Hallelujah. O God, ang kanilang mga pangangailangan, O Lord. Ganun din po, O God, ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwan nila, O God. Patuloy mo sila, O God, na abutin, Panginoon, ang mga pangangailangan, O God. Lord, ang pamilya ng aming mga workers at ng aming mga pastors, O God. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga hallelujah, ang aming mga miyembro, Panginoon, O God, ingatan mo sila, O God. Ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan na mula sa iyo, O God. Lord, gabayan mo sila, O God. Hallelujah. Provide mo, Praise Panginoon, ang Jesus, kanilang O mga God. pangangailangan, O God. Lord, ang aming mga Praise miyembro, O God. Jesus, O Lord. At Lord, we claim it, O God. Lord, kausapin mo mga miyembro namin, O Oh, God. hallelujah. Na Lord, yung mga pangako nila, Panginoon, Lord, ng pag-workers, O God. Lord, Oh, ibigay mo, yes, Panginoon, oh, yung Jesus. burden pa nila, Panginoon. Yes, Ipaalala oh, mo God. sa kanila, Panginoon. Yes, O Lord, God. yung mga pangako nila sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, O God.
Lord, sa mga workers, sa mga pastors, at sa mga miyembro namin, O God. Hallelujah. Lord, ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang amin at Lord, ang mga campings namin, O God. Ang kalooban mo ang siyang maganap, Panginoon. Amen. Lord, sa mga darating naming mga camping, O God. At Yes, Lord, O God. ikaw ang siyang magpatupad, Panginoon, O God. Yung araw na yan, Panginoon, ang kalooban mo lamang ang siyang masunod, O God. Salamat, Lord. Panginoon, at Lord, tinataas din po namin sa iyo, O God. Yes, O God. Lord, ang aming church planting, O God. Patuloy, O God, na ikaw ang mag-provide, Panginoon, O God, ng lugar, Panginoon, kung saan, Amen, Panginoon, O kami God. magtatayo, Hallelujah. Lord, ng mga churches upang maabot ang mga kaluluwa Yes, na O hindi God. pa nakakilala sa iyo, O God. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, O God, ang aming mga panyapak, Panginoon, O God, ay dalhin mo sa lugar kung saan, O Lord, nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan, O God, Yes, upang Lord. makapagpatayo kami, Panginoon, O Lord, ng mga simbahan, O God. Lord, Amen, salamat, O God. Panginoon, O God. Lord, sa marami pang Praise simbahan na Jesus. ibibigay mo, Panginoon, O Amen, God. O Lord. Lord, sa bawat isa sa amin at sa amin, sa Rema Evangelistic Praise Church you, International. Jesus. Yes, O Panginoon, God. salamat, O God. Patuloy kami, Panginoon, O God, na ibigay mo sa amin ang burden, Panginoon, sa Amen, bawat O isa God. sa amin, Panginoon, Thank you, Lord. sa ministeryong pinagkatiwala mo sa bawat Thank you, isa sa Father amin, God. O God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat ganin po Thank mga you, rentas, Lord. Lord. Hallelujah. Yes, Salamat O sa God. ipoprovide mo, Panginoon. Amen, O Lord, God. salamat sa mga allowances, Lord. Salamat din sa mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga kapatiran namin, Lord, na Yes, O nagbibigay, God. Panginoon. Hallelujah. Nawala, Lord, na nandun yung burden nila, O God, para sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo, O Lord. Lord, marami pong salamat, O God. Itinataas namin sa iyo, Hallelujah. Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Give you praise Marami pong and salamat, glory, Ama. Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Thank Praise you, your name, Lord. Jesus, Let O us God. praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah, Father. Glory. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Yes, Lord. Ikaw lamang, Panginoon. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Basta ikaw ang aming kasama, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka natulog. Salamat, Panginoon. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat Jesus, po, O O Diyos. Tunay nga, Father God, na ikaw ang patuloy namin kasama. Ano man ang Yes, O mangyari, God. Panginoon, Yes, Lord. nandoon ang pag-iingat mo, protection mo at pagmamahal mo. Yes, O Salamat God. po sa lahat ng napanalangin namin. Yes, Ngayon O pa God. lang inaangkin na namin ang kasagutan at sinisalihan po namin ito ng banal na dugo ng iyong anak na sa Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Praise the Lord! Salamat po sa Hallelujah! Panginoon. Thank you po sa pagsama po ninyo sa ating pananalangin ngayon pong Biyernes. God bless po sa bawat isa. Gandang gabi po muli.